Hello po mga kaalbularyo, kumusta na po kayo? As always, God is good all the time. I'm sure nalipay yun ang mga gwapong bashers ko. Gwapo sa panahon nga ang mga tao wala pa nauso. Almost 2 weeks na di po ako nakapag-upload ng videos kasi naigo yun ko sa grabing ubo. Ngayon back to basic lang muna tayo. Ayaw ko muna mag-handle ng mga malalaking trabaho kasi di pa ganun kalakas ang pakiramdam ko. Pero ganun pa man, I'm still here to serve you. Okay, here we go. Mirong inihatid sa akin ngayon, isang Suzuki Scram F6E engine. Titirahin na natin to, baka maunahan pa tayo ng iba. Ang problema ng may-ari nito, kadalasan ay hindi raw mag-start agad ang makina. Kita naman ninyo ngayon nga gibalik-balik na kog lubag ang yawi, pero ang starter dili gyud mo kisi-kisi. So please keep on watching para may ideya naman po kayo. Exempted po kayo kapag ikaw ay veteranong mekaniko. This video is intended only sa mga bagong pasado sa Insito. Okay, let's continue. So pag naka-ignition on na tayo, ayan makikita na natin yung display ng panel board. So pag i-start na natin, yan mawawala start na natin, yan maandar siya. Minsan magwala-wala yung starter natin, parang hindi gumagana, parang walang contact na pumapasok doon sa starter motor. Pero ang main concern lang na may-ari na nito mga kalbularyo ay palagi na raw na hindi gumagana yung starter. Yan, try natin ulit. Ayan nawala na din. Yan, umandar naman. So ngayon mga kalbularyo, ipakita ko sa inyo kung paano natin yan aayusin. Okay? Ito po mga kalbularyo, pag makaranas kayo ng ganitong problema, ito lang po ay simple. So unang-una, i-check nyo muna yung battery terminal. Baka maluag lang or baka corroded lang. Ikalawa, tingnan nyo mga kalbularyo yung socket na nakakonekta sa starter solenoid. Pag hindi yan wasto ang pagkakabit mga kalbularyo, ay maaring ganito din. At ikatlo mga kalbularyo, yung ignition switch harness, yung sa dulo sa ignition key. Kasi mayroong circuit yan sa loob. Pag nagka-lose contact yan, ay maaari pa ring katulad nito ang mangyayari. Okay, yan lang po ang gagawin natin mga kalbularyo. Gaya ng sinabi ko kanina, i-try lang muna nating i-check up yung mga poste ng battery. Ayan, positive at negative. So sa ngayon mga kalbularyo, wala tayong suspect. So okay po talaga yung battery terminal natin. Hindi po yan corroded. So ngayon proceed tayo sa number 2. Ito po ang tinatawag nating starter motor. Yan. So itong wire na ito ay nakakabit po ito sa positive pole ng battery. At ito naman mga kalbularyo, itong wire na ito ay galing po ito sa ignition switch. Paano natin alamin na dito ang problema? Kasi nakita naman natin doon sa may battery na okay yung mga terminal. So pwede nating i-test mga kalbularyo. Gamitan lang natin ang flat screw. Tingnan nyo. Ayan Parang i-connect nyo lang ang positive at itong socket sa solenoid. Ito Ayan. So wala namang problema mga kalbularyo, kasi mayroon naman siyang contact. Ayan Ayan, mayroon siyang contact. Confirm yan na wala ring problema. Try natin ulit. So meaning to say mga kalbularyo ay healthy yung solenoid natin. So ibalik natin ikabit. Proceed na tayo sa ignition harness. Ito po ang tinatawag nating ignition harness. So tatanggalin natin to. So ayan po mga kalbularyo, hindi ko na lang po na ipakita yung pag palit namin ng ignition harness. So ito lang po talaga ang pinalitan namin, ignition harness lang po. So ngayon i-try nating i-start, kasi kanina nang mag-start na tayo ay minsan
mag-start at minsan naman ay hindi. Parang walang pumasok na contact doon sa starter. So ngayon mga kalbularyo, ito lang po ang pinalitan natin. Yan. Try natin start. Ignition on. Yan. Ignition on. Yan. Ignition on. Yan. 4 times. Ignition on. 5 times. Ignition on. Ayan po mga kalbularyo. Success po tayo. So ang ginawa lang natin ay nagpalit lang po tayo ng ignition harness. Okay. Ganun lang po kasimple ang gagawin natin. Pag makaranas kayo ng ganito, ganito lang ang gagawin nyo. Meron lang 3 steps sa pag-identify ng problema. Maraming salamat po. As always, to God be the glory. Thank you.